Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 2 Textbook, page 31 and 32, Ilki, reading part na tayo. Number 1. 다음 신문 기사의 제목을 보고 과거와 다르게 가족의 형태가 다양해지는 원인을 이야기해보세요. Sabi, look at the title of the following newspaper article. So, yan, no? Tingnan daw yung mga title ng newspaper articles. And discuss the reasons why family forms are becoming more diverse than in the past. Okay, so again, yung wonin means reasons, no? So, pag-usapan daw yung mga rason kung bakit nagiging diverse na yung form ng family compared sa ngayon at saka sa nakalipas or nakaraan. Okay, so tingnan natin yung mga titles. Yung una, 꼭 해야 하나요? 작년 혼인율 역대 최저. So, yung question, no? Do I really have to do it? Kailangan ko ba talagang gawin? So, alin kaya yung sinasabi niya dyan? So, dito sabi niya, no? 작년 혼인율. Pag sabing 혼인율 means marriage rate. Okay, so malamang ang tinatanong niya na kailangan ba talagang gawin is yung pagpapakasal. So, do I have to really get married? Parang ganun yung question niya, no? And then, 역대 최저. Ibig sabihin nito, hit an all-time. Ibig sabihin, pinakamababa, no? Parang lowest of all time. Yung marriage rate na nai-record. Next title tayo. 24대 10명 중 6명 결혼이 두렵다. Sabi, 6 out of 10 people in their 20s and 40s are afraid of marriage. So, dito, pag sinabing te, again, it talks about age. So, pag 20, isipte, ibig sabihin from 20 to 29 ang age. So, range ng edad, no? And then, pag sashipte naman, 40 to 49. Yan. So, itong mga edad daw na to. So, 6 out of 10 na mga yan ay takot daw sa pagpapakasal. Okay? Afraid of marriage. So, next one. 지난해 이혼율 2년 연속 상승. So, sabi dito, divorce rate rises for 2 consecutive years. Ibig sabihin nung 이혼율, kanina, 혼인율, marriage rate. So, 이혼율 naman is divorce rate. Okay, so 지난해 last year. Yan. So, last year daw, for the 2 consecutive years, yung divorce rate daw ay tumataas. Okay, so rises, 상승. Next. 혼자 벌어서 어떻게 살죠? So, again, pag sabing 벌다, to earn. So, paano daw mabubuhay kung mag-isa lang na kumikita ng pera. So, malamang ang context nito is for the yung sa isang family. Paano kung mag-isa lang yung kumikita ng pera sa hirap ng buhay ngayon? Usually, di ba, kailangan dual income para talaga sustain yung mga pangangailangan. So, pag mag-isa lang yung kumikita sa family, medyo hirap, no? Unless maganda talaga yung trabaho nung nagtatrabaho, malaki yung kita. So, anyway, yun yung itong title na to, no? Next, 백세 시대. 행복한 노후를 위해. So, 백세, ibig sabihin is yung centenarian natin, no? Or mga 100 years old na lolo at lola. So, para sa mga 100 years or 100-year era. Ayan. So, para sa kanilang happy old age. Ayan. So, yung nohu, old age, yung edad na, yun nga, no? Mga matatanda na, nasa 90 to 100 plus. Ayan. So, for their happy old age ng mga 100-year era or centenarians. Okay, so yan yung mga title ng newspaper. And then, dito, basahin natin. 혼인율이 감소하다. So, ano ibig sabihin yan? Marriage rate decreases. So, 감소하다, to decrease. Okay. And then, again, 혼인율, marriage rate. Next one, 결혼 연령이 높아지다. So, 연령, ibig sabihin po niyan is yung age. Yung edad kung saan nagpapakasal. So, yung marriage age daw ay tumataas. Okay, so dati, yung mga parents natin, no, mga maaga silang nagpapakasal. So, this time,
if manotice nyo, no, yung edad ng pagpapakasal, kung dati mga 20 plus nagpapakasal na, this time parang need muna nila maging stable sa trabaho, ganyan. So mga around 30s na nagpapakasal. Yan. Okay, so yan yung 결혼 연령이 높아지다. Next. 이혼율이 증가하다. So again, 이혼율 yung ating divorce rate. Then 증가하다, increases. So ito, no, bandemal yung or opposite si 감소하다 at saka si 증가하다. 감소하다, decreases, bumababa. 증가하다, increases, tumataas. Okay, so bumababa yung pagpapakasal, rate ng pagpapakasal, tumataas naman yung rate ng mga naghihiwalay or nagdi-divorce. Next, so lagay natin dito, divorce rate. Ito naman, 결혼에 대한 가치관이 변화하다. So, changing values about marriage. So, about sa marriage, about sa pagpapakasal, nagbabago na ang pananaw, no, or yung value. Okay, so ano na ba ang kahulugan ng pagpapakasal nowadays? Next one, 여성의 경제 활동이 활발하다. Women's economic activities are active, or yung mga babae daw, no, mas active sila sa mga economic activities such as yung pagtatrabaho nga. Ayan. Kasi syempre, unlike before na mas lalaki yung laging nagtatrabaho or kumikita, nowadays pareho na, no, madami na ding babae ang nagtatrabaho at kumikita ng pera. So, 경제, no, economic. And then, 평균 수명이 늘다. So, 평균 means expectancy. And then, 수명 means life. So, life expectancy daw ay 늘다, tumataas. So, increases din to, no? So, itong tatlo na to, yan, color code natin, no? Si 높아지다, 증가하다, at saka si 늘다, may similar meaning sila, no? So, tumataas yung bilang. For item number 2 ng reading part natin, ang instruction, 다음은 가족의 형태와 관련된 신문 기사의 제목입니다. So below, dito daw, no, yung mga sumusunod are the titles of newspaper articles related to family types. So meron ulit tayong mga title ng newspaper article and about sa family types. Okay? And then, 제목에 맞는 기사 내용을 연결해 보세요. So match the content of the articles to the titles. Okay? So ito yung content. Kung ano yung sinasabi dyan, imamatch natin ano yung appropriate na title. So, pag ganyan, discuss muna natin ano yung title. So, yung una natin, 일인 가구 증가로 소포장식품 매출 쑥쑥. So, ano ibig sabihin nun? 일인 가구, yung single person household or mag-isa lang na nakatira, walang kasama sa bahay, hindi pa kasal, so single. Yan, 증가, again, ibig sabihin increasing, tumataas. And then, 소포장식품. So, 소포장 means small packaged. And then, 식품 means food. 매출, sales. And then, 쑥쑥, ibig sabihin yan, no? Tumataas ulit. Increasing, rises. Ayan. So, sabi dito sa title natin, tumataas daw yung sales ng mga small packaged food because of the increasing number of single-person households. Okay, so, para mas ano natin, no, madali nating masagot mamaya pag nag-match tayo, lagyan natin ng mga keywords. So, dito, no, small packaged food sales increases because of the single person household. Then, second title tayo. 신혼부부 열상 중 4상 애 안 낳아요. So, ano ibig sabihin yan? 신혼부부. Yan yung mga bagong kasal, no? So, newlywed couples. Yan. So, 열상. Ibig sabihin ng sang, pag naalala niyo yung sangdungi, diba? Kambal. So, ibig sabihin may kapartner. So, yung 4 daw, 4 out of 10 na newlywed couples ay hindi nag-aanak. 안 낳아요. Okay? So, 4 out of 10 newlywed couples say, we won't have children. Yan yung kanilang no, sinasabi. So, no children. Okay? Or, mas maganda siguro, won't have children na lang.
Okay. So, won't have children. Okay, so dito no, 4 out of 10. Okay? Next. 맞벌이 부부, 아픈 아이 어떡하죠? So, pag sabing 맞벌이 부부, dual income household, parehong nagtatrabaho ang mag-asawa. So, kapag ganyan daw, paano na kapag may sakit yung anak? Okay? So, sick children, paano ang gagawin? Next, 늘어나는 신글족, 사회 변화, 불가피. So, 늘어나는, ibig sabihin ulit niyan is increasing. And then yung 신글족, so parang ilin gago, one or single household, no? So, kapag single, ayan, lagay na lang natin dyan, single. So, 사회 변화, it means social change. And then, 불가피, pag sabing 불가피, ibig sabihin, hindi maiiwasan. Okay, inevitable. Yan. So, anong sabi? Increasing number of singles, inevitable social change. Then, yung last title natin, 2년간 독거 놓인 65명 목숨, 구한 사물 인터넷, IoT. So, yung IoT dyan, no? Ibig sabihin, Internet of Things. Ito yan, no? Sa물, things, then internet. Okay? So, sabi dito, Internet of Things saves lives of 65 elderly living alone in 2 years. Okay, so sa loob daw ng 2 taon, itong tinatawag nila na IoT or Samul Internet of Things ay saves. So, nakapagsalba ng 65 na katao na buhay ng mga matatanda na nakatira mag-isa. So, again, ibig sabihin ng 독거 놓인 elderly living alone. Okay? So, ayan. Saves life. Okay? Or lives. Okay? So, 독거 놓인 elderly living alone. Yan. So, may mga keywords na tayo. Tingnan natin yung sinasabi dito sa mga content, no? Yung una, 아픈 자녀와 병원 동행이 어려운 부모를 위해 아이를 데리고 병원에 가주는 서비스를 시행할 예정이다. So, yan muna. Anong sabi dyan? We plan to implement a service to take children to the hospital for parents who have difficulty accompanying their sick children to the hospital. So, sa Tagalog, plano daw na mag-implementa ng serbisyo kung saan dadalhin yung mga batang may sakit. Dadalhin yung batang may sakit sa ospital para sa mga magulang na nahihirapang samahan yung kanilang mga anak na may sakit sa ospital. So, usually, yung ganitong setup, bakit kaya nahihirapan na dalhin? So, based dito sa mga binasa nating title, ang pinaka may link or connected sa article or content na to is yung 맞벌이 부부. Okay? So, sabi niya dito, no, 아픈 아이. Okay? Sick children. Yan. Okay? Sick children. Okay? Tuloy natin, no? Sabi, 진료뿐만 아니라 검진, 예방접종도 동행 서비스가 가능하다. Sabi, not only treatment, but we also provide accompaniment services for checkups and vaccination. So, hindi lang daw basta yung paggamot dun sa sakit ang binibigay nilang service, may kasama din daw na check-up and vaccination. Okay, next. 이렇게 혼자 사는 가구가 점점 늘어나면 우리 사회에 크고 작은 변화가 생길 수밖에 없을 것이다. Ayan, dito no, yung mga keywords natin. Ayan, so yung una, 혼자 사는 가구. And then, saan na yun? 사회, 크고 작은 변화. Okay? So, 사회 변화. Asan yung part na meron sa title nating changes sa social status or social change.
So na yan. Ito no, yung increasing single, ito, 늘어나는 single 쪽. Ayan. Okay, match natin yung mga ano. single 쪽, 늘어나는. tapos, ito, 혼자 사는 가구, 늘어나면. And then, 사회 변화. Okay? And then, itong pangatlo natin. So, yung dalawang bilog dyan, ibig sabihin, pangalan, no? 시는, pero yung she dito, yung city. So, it talks about yung pangalan ng lugar or ng city. So, sabi niya, blank blank, 땡땡 시는 사물 인터넷 기기를 활용해 일정 시간 동안 움직임이 감지되지 않을 경우 즉시 방문하거나 119에 신고하고 있다. So, ito palang tinatawag nilang Internet of Things na yan is gigi. So, gigi means device. Okay, so device pala siya. So, sabi niya, the city is using Internet of Things to immediately visit or report to 119 if no movement is detected for a certain period of time. So, since device mong tinatawag nilang IoT, and sabi nga, pag wala daw na-detect na movements, so pag walang na-detect na motion, it immediately reports to 119. So, kapag ganyan yung situation, ang naisip ko is malamang for the, elderly who lives alone. Ayan, so pwede na nating, although guess ko pa lang naman ito, so i-connect na natin siya dito kay Dokko Nuin. So, itong title na kapag save, ito na pala talaga kasi nandito si IoT, no? Samul Internet. Okay? Yan. So, itong device na to ay nakapag-save daw ng 65 lives of elderly living alone for 2 years. Okay? So, next. Dito tayo sa pangatlo ba? Let me see. Pang-apat na pala. Ayan. So, sabi dito, 요즘 혼자 사는 사람들이 많아지면서 마트나 편의점의 소포장된 식품 판매량이 늘고 있다. So, dito sabi niya, yung mga number daw, no? Number of people living alone increases these days. Okay? 많아지면서. So, the sales of packaged foods at supermarkets and convenience stores are increasing. Okay? So, malamang ito siya. Yung may, small package food kanina. Ito. Ayan. Okay. 혼자 사는 사람. 그리고, ayan. 소포장된 식품 늘고 있다. Tapos, yung last natin, 신혼부부 열상 중 4상은 아이를 낳지 않은 것으로 조사됐다. 외벌 일일수록 자기 집을 가졌을수록 더 많은 아이를 낳는 것으로 나타났다. So, ang sabi dyan, it was found that 4 out of 10 newlywed couples do not have children. Okay, so 조사됐다, ibig sabihin nagsagawa ng survey, no? That's why it was reported. Okay, na-report daw or naitala na yung 4 sa 10 bagong kasal ay hindi nag-aanak. Next, sabi dito, it was found that couples who are single income earners and have their own homes tend to have more children. Okay, so yung 외벌이를 수록. So itong surok, no, the more, and then the better or the more. Parang yung ating last time na grammar, if maalala nyo si ulsurok. Okay, tumataas yung first part, tataas din yung second part. So, sabi niya dito, 외벌이를, ibig sabihin yan is single income earner. Mag-isa lang yung kumikita ng pera sa family. So, the more daw na mag-isa lang yung kumikita ng pera sa pamilya and the more na may sariling bahay daw yung family is the more na maraming anak. Okay? So, yan. So, yung natitira nating hindi pa nako-connect is ito, no? Yung 신혼부부 열상 중 4상. Okay, so 아이 or 안 낳았다. Okay? So, that's the item number 2 ng reading part. Medyo mahaba yung natin, no? Discussion natin for reading part. So, another video na lang yung item number 3 kasi meron pa tayong isa, no, na mahaba-haba rin ng discussion. So, that's for item numbers 1 and 2 muna ng reading part ng level 4 unit 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button.
So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching!